Si Magnus Carlsen po ang pinakamalakas na chess player sa buong mundo. There's no question about it, walang kokontra dyan, 100% sigurado yan. Maari nga pong siya din ang greatest chess player of all time, pero yon debatable. Anyway, si Magnus, pag tinapat mo po yan kahit kaninong Grandmaster, malaki yung tsansa na siya talaga yung manalo. Pero sa pagkakataon pong ito, sa round number 3 ng FIDE Chess Olympia 2024, may incidenting nangyari kay Magnus. Bago ko po ikwento sa dulo na lang, pakita ko muna kung ano nangyari sa laro niya. Laban niya po kay Grandmaster Garcia nung kalaban po ng Team Norway ang Team Colombia. Puti po dito si Roberto, ang tinira niya po E4 na sinagot ni Magnus ng C5. Pagka C5, Knight F3, nag-E6 lang. Sicilian lang po na French variation. Nag-D4 yan, kinapture, Knight takes, and then A6 lang. Ito po yung parang Sicilian kan eh. At pagka A6, nag-C4, aba, Sicilian kan na Maroxy-bind. Tinawag po yan Maroxy-bind kasi parang binabind po yan eh. Ayan, no, hindi ka makatulak. Very solid po ang magiging setup dyan ng black. Ang ginawa po ni Magnus dito, nag-Knight C6, which is normal, inaatake yung pawn na dinipensahan ng kabayo. Tumira lang po ng Queen C7. Ayan yung typical na tira sa Sicilian kan. Nilalagay yung Queen dyan, kaya nga nag-E6 yan eh, para walang Knight B5. Tapos, konting pressure po yan sa pawn sa C4. Ang ginawa po ng kalaban niya, nag-Bishop E2 develop. Nag-B6 lang si Magnus, and then nag-castling. Kung titingnan nyo po yung oras ng kalaban niya, tira lang ng tira. Si Magnus nag-Bishop B7, linya pa rin po yan na sinagot po ng kalaban niya ng F3. Mabilis pa rin tumira yung kalaban ni Magnus, no? At yung tira na yun, talagang typical yan. Talagang Maroxy ba yung solid yan eh. May ganun. No? Tapos iba nga nagbi-B4, B3 pa eh at some point. Anyway, si Magnus nag-Knight C6 develop na napilitan kainin. Pag hindi po kinapture yan, siya kakapture, tapos magkakaroon po ng Bishop C5, ganon. So, kaya kadalasan po dyan, kinakapture. If not, magbi-bishop sa may E3. Pero mas pinili niya po, Knight takes C6 at mabilis pa rin tinira na sinagot ni Magnus ng Bishop C6. At ang kadalasan dito, Bishop E3. Yan talaga yung tinitira. Pero yung kalaban niya, mabilis tumira ng nobility. Alam niyo kung anong ginawa niya? Tumira po siya ng number 1 engine move, Queen D3. Mukhang preparado ito. Queen D3 lang. Bakit? Para saan po yung Queen D3? Ang akin pong nakikita, kasi kadalasan po dyan, bini-B3 yan eh. Tapos pumupunta dito. Or if not, doon nga, no? Ngayon, gusto niya ito para pag nag-B3 ka later on, may mga idea po kasi na yung bishop po, no, bumabalik dito yan, pinipilahan, tapos may B5, malilibre yung kabayo. Siguro Queen D3 idea is to support the knight at the same time. Hindi ko po maintindihan pero siya po ay number 1 engine move talaga eh. Kakaiba, no? Kasi kung ako talaga titira, bishop develop lang eh. Anyway, Magnus Carlsen, novelty pala tinira mo. Ang ginawa mo ni Magnus, H5. Napaka-agresibong tira. Ito naman pong H5 na to, normal yan sa Sicilian can. Ang idea po niyan kasi ganito, tutulak po siya. Check na ganun. Pupunta yung kabayo dito. Tapos may knight G3 sacrifice pag kinapture mo ganun. Ang lakas ng reyna. Kaya ini-H5 talaga yan sa Sicilian can. At ang ginawa ng kalaban niya, nag-Bishop E3 develop. Tumira naman po ng Bishop D6. Ayun, pine-pressure naman po yung H2 na ang sabi ng engine, kailangan daw H3. Kaso kasi pag nag-H3 ka, may H4 nga, tapos Knight H5, Knight doon, lakas sa kabayo eh. Kaya ang ginawa po, nag-F4. At pagka F4, tinirahan ni Magnus ng Knight G4. Ayun. Nawala kasi yung pawn sa F3, nakatalon po yung kabayo, nape-pressure to. At pag gumalaw ka, may check. Tapos Knight doon. O, di ba? Kaya hindi pwedeng igalaw basta-basta ang pinapatira po ng engine, no? Engine to, bishop takes knight. Ganyan daw po ang magandang gawin. Pero hindi ginawa yon ng white. Ang tinira niya po, nag-e5 na hindi daw maganda. Naging equal kasi. Kasi kung kinapture pala ng bishop yung knight, slightly better po yung white. Eh. Pero eto, inaatake yung bishop, umatras lang po sa e7. Pag atras sa e7, nag-bishop na po sa may d4, umiwas na. Yung pala purpose nun, para may square siya dyan, no? Anyway, pagkatira po ng bishop d4, nag-d6 lang si Magnus eh. At pagka d6 niya po, kung mapapansin nyo, nabawasan na yung oras dito ni Roberto. Ibig sabihin,
nangangapa na din yan. Nagsimula po mabawasan yan pagkatira po ng H5 ni Magnus eh. Medyo nailang siguro siya sa atake ni Magnus sa may kingside agad-agad. Anyway, pagka D6, kinapture po yan na binawi ng bishop at sinagot po ng bishop sa may F3 na hindi maganda daw. Ang pinakasimple daw po na gawin, kainin pa rin. Ang tanong dito, coach, libre ito bakit ayaw tikman? Kasi pag ganyan yung ginawa, grabe po grabe. Magkakasling lang daw. Di ba kakainin? Oo, pero pagka Bishop C5, anong tira mo? Bagsak ang reyna. Matindi, no? May mga ganong idea. Sabihin na natin, pwede naman iharang ko siya, Rook takes D4. Saan pupunta yung reyna mo? Hahabulin. Kahit magtago ka sa dulo ng mundo. May Rook D1 talagang habol, discovery attack ko. Kaya ang tinira po is Bishop F3 na lang. Kaso pagka Bishop F3, tinirahan lang ng Bishop takes F3, Queen takes F3, and then kinaslingan lang ni Magnus. So pagka-castling po, safe na yung king ni Magnus. Ang kagandahan dito, may pressure doon, mali pa ang arrow, may pressure din doon. Kaya nga, sinasabi po ng engine dito, kahit mukhang overextended yung pawn, okay lang for the side of Magnus. Anyway, dito po, ang best move is to go B3. Again, hindi po tinira yung B3. Hindi ko sure kung bakit, pero siguro, ayaw niya yung nagiging weak ito, yung idea nga po later on na gano'n, no? Kasi may mga ganito Rook D8, doon, tapos sacrifice. Alam niyo yon. Tapos may mga bishop dito. Kaya ayaw siguro mag B3. Ang ginawa is nag knight E4, which is okay lang naman, di ba? Kasi ang ginagawa, inaatake yung bishop, hindi pa rin ito makapture. Di ba? Pero si Magnus, wag kang magulo, kainin ko pa rin yan. Kasi pag tinakes mo, capture with a check, bagsak pa yung kabayo. Kaya napilitan mag-rook D1. Aba, planado pala yun, binibigay talaga. So nakahang pa rin po yung bishop, inatras. At pagka-atras, tinirahan po ng B3. Hinihit yung queen, tumakbo po sa may B5 na sinagot ng A4. Hindi ganun kaganda. Dahil nag-create daw po yan ng weakness dito. Ang pinapatira po ng engine instead of A4 hitting the queen is something like H3 or other move. Basta wag mo lang daw pong itira yan. Kasi pagkatira po ng A4, lumamang na talaga si Magnus na matindi. Sinimplahan niya lang yan ni Queen B4 Umiwas lang po sa may atake plus may pressure dito, may pressure pa rin doon. So ang ginawa po niya, nag-H3, umatras lang doon. Hindi po pwedeng tikman ito basta-basta. Kasi pag tinikman mo to, may knight po doon. Pag gumalaw bishop, bagsak to. So, hindi pwedeng makapture yun. Kaya ang ginawa, nag-bishop C3 muna. Ang bishop C3, eto na. Kaya po mali yung A4 kanina. Dahil dito, wala siyang bishop C3 dahil libre yung pawn Kinain lang At pagka-capture sa pawn, nakapasok rook E7, yung pala yung gusto. At least may malakas na pressure na binibigay sa 7th rank, pero knight F5 lang. After knight F5, nag-rook F2 D1 na mali. Teka lang, balik ko lang Bago ko ipakita yung tamang tira, baka kasi nagtataka kayo, Coach, ang defender, kabayo, pwede naman siguro tulakan yan, no? Para mawala ng depensa, malibre. May knight H4 po kasi. Ano ngayon, punta tayo dito, atakado pa rin to Next move is kakainin mo tapos may kain dun Alam nyo bang sisimplihan lang yan? Queen takes A4. Threat ito, threat yung kabayo. Teka lang, di ba kung si libre yung bishop? Oo, libre din yung kabayo. Libre yung kabayo dito. May check. At kahit saan ka pumunta, bagsak yung bishop, daming pawn. Ganyan ang mangyayari. Kaya pala, hindi tinira yung G4. Lalim nun, no? Ang tinira po is Rook FD1. Kaso, tinirahan lang ng Rook AD8. Ang tindi ng Rook AD8, no? Hinahamon lang ng palitan dahil lamang na ng pawn. Anyway, nag-G4 na yan. Pagka G4, Knight H4 pa rin. At ang ginawa, Queen E2. Ayun. So, umiwas lang yung Reyna while defending the Knight. May konting pressure doon. Pero sinagot lang po yan ng Queen takes A4. Magtataka kayo dito Binibigay ito. Hindi pwede kasi may capture doon. Matindi, no? Matindi. Ang ganda ng Queen takes A4 dahil doon lumamang na po ng 3 pawn. Anyway, nag-rook po yan sa may D4 hitting the queen. Tumira lang po ng queen sa A3 to defend the bishop na. And then nag-king lang po. Pagka king move, kinapture yung tore. Pinalit pa yung isa. Tumakbo, syempre lugi kaya away palit. And then kinapture po yung G4. Binawi of course. Tapos knight G6 lang. Ang nakakapagtaka, coach, binigay po ito
okay lang kasi. Kasi Queen C1 naman, paano mo na ito didepensahan, no? So, hindi po tinigsihan. Ang ginawa, nag-F5. Pagka F5, bishop check. Oh, pag kinapture mo po yan, capture din with a check, and then kahit capture din na to, and then talon siguro doon, or depende kung saan pupunta yung king, winning na yan. Kaya ang ginawa, king move, pagka king move, queen c1. Tumira po ng queen to queen na sinagot ng bishop c5. Aba, hindi pwedeng basta-basta tikman. Kasi pag kinapture mo yan, kala mo okay, di ba? Kasi pagka-capture, capture doon, ganun. Hindi ganun mangyayari. Pag tinex mo po yan, ayun, binuksan lang talaga yung tore kaya chumake. Anyway, kaya napilitan mag-king move na sinagot ng knight h4 check. Ayan na naman, coach. Libre yan na. Kinapture kasi libre. May check pala. At pagka-check, tumakbo doon, may check na naman. At pagka-check, tumakbo doon, minati ni Magnus. Grabe si Magnus, no? Ang swabing maglaro ni Magnus. At dahil doon, panalo si Magnus at nanalo po ang team nila. Anyway, ano ba ang story na nangyari kay Magnus dito? Kasi po, before mag-start yung laban, nagkaroon po ng problema sa may Hungary. Nagkaroon po ng matinding traffic. At dahil traffic po, si Magnus nag-decide na hindi mag-kotse, kundi mag-bike from hotel to venue. Ganun yung ginawa niya. Hindi pala siya nag-stay sa same hotel ng mga ka-teammate niya. May VIP hotel siya pinag-i-stayan. At sa lugar na yun, medyo matraffic daw. Kaya nag-bike po siya mula hotel papuntang venue. Ngayon, may defaulting time po ito eh. So, halos hindi po siya umabot. Ang defaulting time po ata, if I'm not mistaken, sana tama ako, no? Kasi di ko talaga nakita, hinahanap po yung detail eh, is 15 minutes. Pero late po siya ng 9 minutes at sinuwerte siya dahil because of the traffic, late nag-start ang round number 3. Kaya umabot siya. May mga picture po siya at video na nagbabike siya. Hinahanap niya daw yung lugar kasi hirap siya eh. Nagnanavigate siya habang nagbabike siya eh. Pawis na pawis nung dumating na. Anyway, grabe si Magnus. Antindi. Ang lupit ni Magnus. Hanip na tao to. Tao pa ba to? Grabe, no? Pagod pa yan, grabing bike. Pero alam nyo ba, during the interview, sabi niya, actually, okay pa nga na nagbike ako. At least na-warm up ako. Na-warm up siya. Anyway, sana po nag-enjoy po kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung susunod natin mga video. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.